Lumalaki ka sa isang pamilyang sanay magtulungan, kung saan natural lang ang mag-abot kapag may nangangailangan. Kaya noong nagsimula kang kumita, hindi mo na kinuwestiyon kung bakit halos bawat cut-off ay may parte ng sahod mo na napupunta sa iba, hindi dahil napilitan ka, kundi dahil pakiramdam mo ito ang tamang gawin bilang anak, kapatid o kamag-anak. At sa umpisa, hindi mo naman ramdam ang bigat nito dahil maliit lang, paminsan-minsan lang, hanggang sa unti-unti itong nagiging regular na obligasyon na hindi na napapansin. Ang core concept dito ay hindi tungkol sa pagiging mabait o hindi, kundi sa kung paano nagiging system ang generosity dahil kapag ang pagtulong ay naging expected na buwan-buwan, nawawala ito sa kategorya ng choice at napupunta sa fixed expense na parang bayarin na kailangan mong isama sa budget mo kahit hindi mo siya formally kinikilala bilang ganoon. Sa psychological level, may tinatawag na identity reinforcement kung saan nakikita mo ang sarili mo bilang provider at habang inuulit mo ang behavior na ito, mas lalo itong nagiging bahagi ng identity mo kaya kahit gusto mong mag-adjust o magbawas, nakakaramdam ka ng guilt o parang may mali kang ginagawa kahit na ang totoo ay sinusubukan mo lang ayusin ang sarili mong financial foundation. Kung ilalagay natin sa math, isipin mo na kumikita ka ng 20,000 piso kada buwan at nagbibigay ka ng 5,000 piso sa pamilya, ibig sabihin agad ay 25% ng income mo ang hindi na dumadaan sa sarili mong long-term allocation tulad ng ipon or investments. At kung ang natitira ay 15,000 piso para sa lahat ng gastusin mo, mas tumataas ang pressure na ubusin ito sa pang-araw-araw na pangangailangan na naglilimita sa capacity mo na mag-build ng buffer o emergency fund. Kapag tiningnan mo ito sa mas malaking system, mapapansin mo na maraming Pilipino ang nasa ganitong cycle kung saan ang bawat generation ay umaasa sa susunod para sa support. At kahit walang masama sa pagtulong, nagiging fragile ang system kapag walang malinaw na boundary o structure. Dahil isang disruption lang tulad ng pagkawala ng trabaho or emergency ay kayang i-collapse ang buong chain ng support. Ang shift na kailangan dito ay hindi pagtigil sa pagtulong, kundi paglipat mula sa reactive na pagbibigay papunta sa structured support kung saan malinaw kung magkano lang ang kaya mong ibigay nang hindi nasisira ang sarili mong financial stability at tinatrato mo ito bilang bahagi ng system mo, hindi bilang spontaneous na response sa bawat request. Sa huli, ang pagiging generous ay hindi kailangang mawala pero kailangan itong ilagay sa tamang framework dahil ang goal ay hindi lang makatulong ngayon kundi maging sustainable ang pagtulong mo sa mas mahabang panahon nang hindi mo kinakalimutan ang sarili mong financial foundation.